Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa church. Noong nakalipas ay pinag-aralan natin na ang church ay independent. Independent. Yung letter C. Letter B. Ang church ay separated sa government. Yung letter A, independent sa bawat churches. Yung letter D ay separated sa government. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay churches may scripturally cooperate with other churches. Yung number 1 ay tinalakay natin ito dun sa isa nating video. Ngayon ay tatalakayan natin yung number 2. The New Testament churches work together in social relief. Yung tinalakay natin dun sa naunang video nung kinapos yung ating kopya, ay tinalakay natin yung number 1. New Testament churches work together to help other and support evangelism. Ito yung nakikipagtulungan ng bawat churches para sa pagpapahayag ng mabuting balita sa evangelism. May cooperation yung ibang churches. Ngayon naman ay pag-aaralan natin yung about sa yung mga churches work together in social relief. Pag sinabing social relief, halimbawa, meron tayong programa sa area yon. Mamimigay tayo ng mga pagkain o kaya mamimigay tayo ng Bible. Yung ibang churches, tutulungan tayo. Nagbibigay sila ng Bible o mga pack ng pagkain, tubig. At yung financial assistance na yon ay, ang tawag dyan ay gift. Hindi yun utang. Ibig sabihin, tumutulong sila financially or kahit manpower. Nagpapadala sila ng tao para dun sa programa na yung mga social relief. Pero yun ay hindi pinababayaran. Libre yun. Doon sa evangelism, ganun din, nagtutulungan din. Ito naman ay sa social relief, nagtutulungan din. Tingnan natin dito sa Acts chapter 11 verse 27 to 30. Napag-aralan na natin yan nung nakalipas, pero reviewin natin. Sabi rito, and these days came prophet from Jerusalem unto Antioch, and there stood up one of them named Agabus, signified by the Spirit that there should be great dearth through all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciple, every man according to his ability, determined to send relief unto brethren which dwell in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Sa kasalukuyan ay nakakaranas tayo ng matinding init. Maraming lugar na nagpo-42 yung temperatura. Hindi yun bago. Bakit nung New Testament, ito ang mga petsa nito ay nangyayari ito ng mga nasa 56 AD. Ganyan. Simula nung umalis si Jesus Christ, mga 56 years, nangyayari yon na magkakaroon ng tinatawag na tagutom. O matinding sabi ito, dirt, tagtuyo. Ibig sabihin, matindi rin ang init nung panahon noon. Kaya makikita natin ano ang ginagawa ng mga churches
Sabi dito, nagkaroon sila ng plano na magkaroon ng pagtutulungan. Dito sa Acts chapter 11, sabi sa verse 29, Then the disciple, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwell in Judea. Pag ang social relief, makikita natin, every churches ay nagtutulungan. Nung pandemic, maraming churches ang tumulong sa ibang church. Kaya makikita natin na ganyan yung situation ng mga simbahan, mga iglesia. Tingnan pa natin yung pagtutulungan ng iglesia sa social relief. Sa Romans chapter 15 verse 25 to 26. Sabi rito, But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. Ang nagsasalita nito ay si Pablo, na siya ay pupunta sa Jerusalem para maglingkod doon. For if had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. Kita nyo, yung mga taga Macedonia ay nagkaroon sila ng financial yung pinag-uusapan dito. Nagkaroon sila ng tinatawag na contribution. Saan yun ibibigay? Yung contribution na nilikom ng Macedonia at Achaia para sa mga mahihirap na mananampalataya na nasa Jerusalem. Kaya makikita natin yung social relief na ginagawa ng isang iglesia at tutulungan siya ng isa pang iglesia, ito ay tinatawag na financial assistance, at ito ay ang tawag ay gift, o ang ibang terminology natin dyan ay love gift doon sa church na yon. Pero yung love gift na yon ay financial assistance for social relief. Direkta kagad yun sa mga tao. Kaya makikita natin yung ating pinag-aaralan sa mga nakalipas. Ang iglesia ay meron tinatawag na pagiging independent sa bawat iglesia. Pero ang bawat iglesia ng Panginoong Hesus ay nagtutulungan in terms sa evangelism at social relief. Ang church o ang mga Kristiyano ay separated sa government, yung ating iglesia, yung ating church. Pero tayo ay required na sumunod sa mga batas ng gobyerno. Maliban na lamang na ang gobyerno ay humahad lang sa pagsulong ng mabuting balita. Magbibigay tayo ng example. Katulad sa China, pinagbabawal ang pangangaral ng mabuting balita doon na si Jesus ang tagapagligtas. Ibig sabihin ba hindi ka napupunta ng China para mangaral ng salita ng Diyos? Dahil yun ang utos ng gobyerno. Mas superior ang utos ng Diyos. Kung ito ay lumalabag sa kagustuhan ng Diyos, ay dapat nating masundin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya marami sa China ang nangangaral ng salita ng Diyos. Pero, ito ba ay ginagawang hayagan? Hindi. Hindi ito ginagawang hayagan. Bakit hindi ito ginagawang hayagan? Kasi bawal sa China ang paghahayagan kang mangangaral ng salita ng Diyos. Marami ang kakasuhan ng mga Kristiyano sa ibang bansa ng illegal preaching of the gospel. Kasi ay minsan may mga di natin maiwasan na may mga Kristiyano din na matitigas yung ulo. Alam na nilang bawal na mangaral ng salita ng Diyos, nangangaral pa rin sa public. Yun ang hindi maganda.
Kasi ginagaya nila yung mga Kristiyano, katulad nila Pedro, na ipinagbawal ng mga eskriba at pariseo nung panahon na mangaral ng mabuting balita, pero nangaral pa rin sila in public. Hinuhuli sila Pablo, hinahuli sila Pedro nung panahon. Sa ngayon ba gagayahin pa rin natin sila Pedro na mangaral ng hayagan? Sa akin, dapat ay hindi natin gayahin. Bakit? Kapag ikaw ay nangaral ng hayagan, masisira ang testimony ng isang Kristiyano na lumalabag sa batas, dahil ang batas sa bansang iyon ay huwag mangaral ng mabuting balita. Pwede ka naman mangaral ng patago. Maraming mga tao na kung meron kang magiging kaibigan, unti-unti mong i-share sa kanya yung gospel hanggang sa maunawaan niya. Kasi ang testimony nito, lalo lamang yung mga tao sa paligid ay hindi maniniwala dahil sa ang paniniwala ng kanilang bansa ay bawal yun. Pero lumalabag ka sa batas. Pero kung gagawin mo na lang, meron kang kaibigan at i-share mo doon yung mabuting balita at naunawaan niya, maliligtas siya. Marami bang gumagawa niyan? Marami. Yung iba, ang ginagawa nila ay pumupunta sila sa bansang yon as tutorial. Nagtututor sila, tapos nagiging kaibigan nila yung bata, yung mga tinututoran nila, hanggang sa, dahil sa naging magkaibigan na, ay isineshare nila yung mabuting balita ng kaligtasan doon sa tinututoran nila. Kaya, yung pagsunod sa batas sa lipunan, sa isang bansa, sa patakaran ng isang bansa, ay huwag natin aalisin. Inuutos din yun ng Panginoon doon sa pinag-aralan natin, doon sa number 2. O sa letter B na pinag-aaralan natin. Na yung separation ng church of state. At yung letter A naman, pinag-aralan natin doon yung pagiging independent ng bawat iglesia sa ibang iglesia. At ngayon ay kahit sabihin natin independent, tama yun, independent, pero dito sa pinag-aralan natin sa verse 1, sa number 1 dito sa letter C, yung doon sa una nating video, nakita natin na nagtutulungan ang bawat iglesia sa pangangaral ng mabuting balita sa evangelism. Ito namang number 2 na pinag-aralan natin ngayon ay nagtutulungan ang bawat iglesia sa tinatawag na social relief. Nung panahon ay nagkaroon ng tinatawag na drought, matinding tag-init, tag-gutom sa panahon nila Pablo. Pero ang ginawa nila ay nagtulungan sila. Tinulungan nila yung Jerusalem, lalo na yung mga mahihirap doon. At hindi yun utang, kundi ang tawag doon, gift, bigay yun doon sa Jerusalem. Kaya makikita natin ang isang iglesia, pag tumulong sa isang iglesia, sa isang church, hindi niya yun pinapautang, kundi ibinibigay niya yun. Ganyan yung pagtutulungan. Kaya kung meron magpapautang sa atin, tutulungan kita, pautangin kita ng 100,000 para magkaroon ka ng feeding program. Hindi iyon sa Panginoon. Saan naman tayo kukuha ng pambayad ng 100,000 para magkaroon tayo ng feeding program? Tandaan natin, ang ating church ay hindi yan negosyo. Wala naman tayong income dyan. Kaya makikita natin na ang social relief ay ibinibigay ng isang iglesia, yung kanyang tulong, yung financial assistance. Ito ay tinatawag na gift dun sa iglesyang yun. Okay, kung meron kayong katanungan, isend nyo sa ating GC at pag-usapan natin sa susunod. Sa susunod ay pag-aaralan natin ang New Testament churches were obviously involved in regional fellowship. Yan.
makikita natin na may merong mga fellowship ang bawat iglesia. Katulad sa atin, meron tayong prayer day dyan na nangyayari na sama-sama yung bawat iglesia. Pag-aaralan natin yan sa susunod. Ngayon ay pinag-aralan natin yung number 2 sa letter C. Pwede nyong i-review yung number 1 doon sa letter C. Yun sa unang video. Niresend ko lang yun para makita nyo. Okay? Magandang araw sa inyo. At kung may katanungan kayo, send nyo na lang sa ating GC para ating mapag-usapan sa susunod na video. Maraming salamat.